Good morning. Time check, 8:18 a.m., February 6, Philippine time po tayo. Update lang ulit dun sa trade natin no, ng API3. Yung trade thoughts natin and idea dun sa API3. Okay, ano na ba nangyari? May development ba o nag-move ba siya? Ayun, significantly, no, nag-move siya on our bias pa din dun sa short. Yan. Ayan, as you are looking now sa ating chart, magulo, no? Pero there's order in chaos. Okay, yan yung ano ko, yan yung order ko. Okay, just a brief recall. Okay, one of our reason kung bakit gusto natin siyang i-short is because of this bearish divergence. So, pag ganito kasi na pataas ang price, tapos ang RSI is falling down or hindi naggagawa ng higher high, meaning the momentum weakens, no? Humihina po yung momentum o yung buying pressure, uuubos o humihina na. May chance, malaki ang chance, there are probability that the price eventually will go down. Just like what's happening. Kaya dito pa lang sa area na to, no, we're targeting na magkaroon ng pullback sa downside, no, na bearish side. Naglagay tayo ng change of character dyan. Ayan. Iisip natin na kapag binutas niya ito, that's a change of character or possible change in direction kasi tingnan naman natin yung trend, pababa naman siya. Okay? Kaso na ano tayo, no, na-stop out tayo. Okay? Masyado kasing yung balik ng price. Pero reasonable naman lagi yung balik ng price kung titignan mo. Merong imbalances kasi dito na kailangan niyang i-fill bago siya bumagsak ng tulong yan. Okay? Then for sure, there are imbalances also in this area like so. Ayan, binalikan niya lang saka siya bumagsak. So, umalis tayo dyan because BTC is pumping within this area. May na nangyayari itong oras na to. Si BTC tumaangat din. Plus, confluence, no, nasa taas siya ng 0.382 fib level, which is a strong strong retracement area kung saan pwede niyang itulak yung price talaga pataas. Kaya nung bumalik siya rito, walo sa aking entry nung yesterday entry, na tayo, no, nag manual cut na tayo. Okay. And besides, if hindi, probably na hit ang ating SL. Okay. Parang we place our SL around here. Pero ayun, hit siya. But the safe SL talaga dito. Okay. So what we did last night, no, nag-review tayo, ano ba nangyari. Okay, bakit tayo lumabas? Yun, sa previous video natin, nandun yun. Okay. So bakit ako pumasok? Pumasok po ba ako dito? Yes. Pinasukan ko siya. Nag-re-entry ako around this area. This candle close na to. Yung sumunod na kandila, yan, pumasok ako. That's around 10 p.m. Okay, kagabi. 10 p.m. pinasukan ko na siya. Hindi na ako nakapag-record kasi pahinga na eh. Pahinga na tayo. So, bakit natin siya pinasukan? Anong dahilan? Um, Simple po, no? Simple lang po yung naging reason ko kung bakit tayo, Ayun, hindi naman siya nag-create ng higher than this lower high. Okay? Create lang siya ng another lower high. Okay? Oo, hindi siya nag-create dito ng lower low. Pero kung titingnan natin yung sa higher time frame kasi parang ano, part siya nung pullback niya lang. Okay? After making this lower low, nag-pull back to create a lower high. Okay? Then eventually, binutas niya na,
Actually, the safest entry is closing yung candle close below this box, okey, below this box. Pero saan ako nag-entry, dito po nung nag-close yung candle na 'to, nag-close yung candle na 'to above or below, sorry, below 0.382 level, bumalik siya, ibig sabihin may tyansa na may may selling pressure si market. Okay, selling pressure siya kaya tinulak niya plus ayun, umupo siya dun sa EMA 50 ng 15 minutes, okey. Below din siya ng 1 hour. So, yun po yung tapos same bias of course, divergence pa rin, nandun pa rin naman siya, okey. Kaya kaya pinasukan natin 'no, hindi na natin pinakawalan yan kasi yun naman yung purpose, eh. Kaya 'di ba make sure na yung stop losses natin is natin is ma-manage natin, okey? Yung ating TP dapat din na ma-maximize natin 'yan, okey. Saan ba ako nag-TP? Actually nag-TP 50 na ako, TP na ako ng 75% 'no, tapos naka-trail stop na ako. So dito ako pakita ko lang yung pakita lang natin yung ating screenshot, ayan. So dito, around this 75% TP tayo around this area. Bakit? Kasi sa 4 hours tingnan natin siya, ayun 'no, bumangga siya sa or pinipigilan siya, sinasalo siya ni EMA 50. Okay, based on the history, every time na sumasalo si EMA 50 dito sa token na 'to, ayun 'no, 1, 2, na ang ganda ng pagkakasalo dito, 3, possible pumang-4 'yan, okey. May chance na bumutas yan pababa kaya tingnan niyo yung sell ko ito. Kasi 'di ba, pahina naman yung market, yan. Tsaka everytime na nakakatatlong beses na medyo sumusubok na yan mag-breakdown or mag-breakout, either which, taas man o baba. Possible mag-breakdown siya ng bahagya around this area, and besides saka na ako dito, naka-trail stop na ako just above the 0.5 level of Fibonacci. Tapos gusto ko kasing i-fill in niya itong imbalances dito. If not, retrace this area 'no. Then, ano na bang mangyayari after that? Possible mag-create siya ng new high or i-reach niya 'tong level na 'to wherein price might get rejected or hanggang dito lang siya sa area na 'to para mag-create lang siya ng double top at i-continue niya yung pagbagsak niyan. Hindi naman siya totally babagsak ng gusto, tamang rest lang 'yun, okey. Tamang rest lang to fill in all the imbalances, okey. Meron kasing mga imbalances siya na iwan, hindi 'yun, hindi okey sa market structure niya 'yun or sa price structure niya kung iiwanan niya 'yan. Kasi 'pag naiwanan niya 'yan, there will be time na sobrang high niya na, sobrang taas niya na. Bigla niyang ibabagsak yung price just to cover or mitigate those area. Nakakatakot yun para sa mga bibili sa taas nito, okey. Bigla niyang ibabagsak yung price para lang i-mitigate yun. Okay, that's just my opinion and based on what's happening lagi sa market or based on my observation lamang naman po yun. Ngayon, so we are lucky and to give a chance to enter this market 'no, with our bias pa din. Talaga, kailangan hintayin yung tamang entry. So, 'yan po, pasukan naman natin siya. We are given a chance na
mapasukan 'tong market na 'to. Nawala yung ating data, ayan. So, wala tayong mouse. Okay, pagpasensyahan niyo na po yung likod ng aking screen kung may nanonood man nito, okey? So, ayan po, yun lang ang aking trade execution dito na kay API-3. Yes, at, ito lang naman kasi yung ano niya, yung kanyang leverage, max leverage niya. Kaya 62% yung ating gain. Ayan, pinagbigyan tayo ni market, napagbigyan tayo ni market dun sa ating bias at we read it right, 'no? Tama yung ating bias, tama yung ating mga technical analysis na ginagawa. We need to improve more on the execution, okey? Talagang dapat hihintayin mo yung price to move at its optimal position, okey? Okey na siguro na ano ka, mag-entry ka sa medyo mataas na pero at the higher percentage of uh, going to your bias naman. Rather than hulihin mo yung pinakasimula, pero it will give you stress, or doubt, even doubt, 'no, na hindi siya pupunta dun sa direction. Okay? So, yun. Since nung na-break niya 'to, nagkaroon siya ng pagbagsak talaga. Yun talaga yung intention or yun talaga ang gagawin ng market. Talagang meron lang gumagawa nito just to seize or kunin lahat ng mga stop losses around this area or even this area. Okay? Pero napakaganda ng ginawa ng market, 'no? Talagang kung develop mo yung patience, okay? Yan, discipline lang talaga and psychological ano, management in terms of trading psychology, very important. Ayan, nasa ngayon siya, 'no, nasa 0.681 level. Ayan, so we're waiting na ibutasin niya pa 'yan. And, still expecting na butasin 'yan, bumaba siya dito, then wait for a continuation na on the upside. Okay, hanapan na natin 'to ng long entry naman. Kasi andun pa rin naman yung momentum pero hindi tayo mag-i-exceed ng TP more than this area, okey? Okey lang naman makawala siya sa atin kasi sigurado somewhere here uuntog yan at babalik, okey? Puntahan ko naman si 'no, just, ano lang, mabilisan lang, puntahan ko lang si People. Okey, ano na ba nangyari para naman aware tayo, 'no? So still, kagaya po ni yung API-3, ito naman still our bias is long, though hindi pa tayo napagbibigyan ng entry, wala pa siyang pinapakita na mag-long siya. Okey, ang gagawin ko ngayon dito, mag-a-adjust ako ngayon ng box. Bakit? Kasi may panibago siyang low na ginawa. Okey, tapos dito lang ako. Yan, umuupo naman na siya diyan. Bakit natin gagawin yan diyan? Ito, lagi tayo nandito, 'no, bina-box natin dun sa area kung saan umuupo ang price, tapos yung low, ayan, tinataas lang natin dito. Kasi yung diyan nagkakaroon ng galaw, possible kasi bumaba pa yan dito. Pero once na hindi na po magbago yan, adjust na natin yung box natin kasi ito na actually yung high niya. Na kini-create niyang high. So hindi na ito, 'no. Ito yung low, recent lower low. Ito yung ginawa niyang high, hindi pa siya nagki-create ng new low, 'no, or higher low, hindi pa siya nagki-create ng higher low. For me, hindi pa. Wala pang malinaw na pullback dito. Siguro 'pag gumawa siya ng tatlong continuous candle na yung three kings kung tawagin, 'yan.
Yun magiging low mo. Okay. Saan ang ating entry to be safe, no? Sa 4 hours na tayo titingin. Okay. We'll wait for the price to break this area muna. Yan. Probably i-break niya yan. Okay. Or mag-break dito sa box na ginuhit natin. Diyan. Then, upo doon. Yun pa rin. Dito pa rin tayo uuntog. Yun pa rin yung gusto natin umuntog ang price. Tapos, yung last leg natin ito. Ano na yan? Bitaw na yan. Okay. So, anong gusto natin mangyari? Gusto muna natin mangyari is totally umupo ang price sa 1 hour, EMA, at sa 4 hours. Okay? I-break niya muna yung 4 hours kasi kung titingnan nyo, kagaya ng API 3, umuuntog siya dun sa sa EMA 50 ng 4 hours tapos binabalik yung price. Ayan, ilang beses niyang ginawa. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Okay? May chance ang magre-reject pa ng konti yan pero nakikita nyo naman yung movement ng price sa pagbaba niya, hindi na siya pabulusok, humihina na siya at nagkikreate na siya ng equal lows. Tapos meron siyang long wick dito indication na merong buyer sa area na to. Okay. May bumibili ng price dito sa area na to. Okay. Pinapaangat niya na uli yung price. Okay. Sa fib level naman yan, ang Fibonacci naman yan ay, tingnan natin yung fib level. Itong kukunin natin. Nasa area of, ayan, in between 0.618 at 786 na siya. Okay, nandun na siya sa area na yun. So kung i-trade natin yan, mas better kung dito siya above the 0.618 pa rin. Okay? Kung umupo siya dyan, that's actually a lot safer area to trade this market. Okay? Definitely, that's the most safe area. Okay, this yellow line here. Pag umupo dito ang price. Okay? But as for me, no, my bias is once the price sits above the EMA 4, EMA 50 of the 4 hours, okay, and it's not making any lower lows. Ang kini-create niya is higher low na. Then that's good enough for me kasi start na yun ng bullish bias or bullish direction. Okay. Still waiting for this to happen. Okay. We'll be patiently waiting for this token na hindi na tayo papasok dito hanggat hindi niya kine-create itong sinasabi natin ito. Okay? Hanggat hindi niya ginagawa yan. Mas better nga kung ito ang gawin niya or dito tayo maupo. Okay? Sa area na to. Dito tayo mag-buy. Sa breakout, okay? Once na mag-create siya ng swing, pag nag-breakout dito, that's the higher low na. Okay? Pwede ka na mag-entry sa breakout nito. Okay, for sure, the price already sat on the EMA 50. Okay, by that time. Yun. So, one more last before we wrap things up. Okay. Isang silip uli dito. Ano na nangyari? Yung maakyat siya, tinutulak talaga ng 4 hours. So, nakikita niyo yung lakas ng 4 hours doon. Pagtulak niya. And ganyan siya kalakas. Kaya huwag niyo i-ignore ang EMA 50 ng 4 hours. Talagang bibigyan kayo ng sama ng loob niyan kapag dinisregard niyo. Okay. So, and siguro last, pakita na lang natin si BTC. Sorry, that's not it. BTC, pakita natin. Nasaan ka na BTC?
Okay, give me more time. Eto, sige please. Share natin. Ayan. Are you seeing it now? Okay. Ayan. So, BTC, ayun, ang daming guhit natin. Guhit naman natin na to para lang sa direction. Okay. So, bakit natin ito ginuhitan? Naglagay tayo na ngayon. Triangle na siya. No? So, nag-break out, tapos nag-break down. Okay, ngayon ano naman ginagawa nyo? Breaking down ulit dun sa trend line natin. Yun, unfortunately, no, ito, no, grabe to. Grabe tong ginawa niya na to kahapon. Nag-pump siya, pinump niya rin yan. Ayun, tapos immediately dump. Dump din. Pero I'm still bullish on this one. Still the first. Babalikan niyo yung previous video ko about the thought process natin kay BTC and bias. I'm still biased dito sa long or bullish pa rin ang bias natin dyan. Gagawin niya pa rin to, aabutin niya tong 46 to 48K level hanggang abutin niya na yung i-mitigate niya na yung area kung saan natin tinitingnan yung price na mag-pull back. Ito, sa 31K area. I've watched isang live ng isang pina-follow nating vlogger at trader. Nagte-technical analysis siya. Ganun din yung nakikita niya, no? Dito lang din yung price around this area. Hindi na bababa ng 28K. Though may chance as we mentioned din. Pero ako, ayan, dito lang din ang gusto kong hintuan niya. Kasi sabi nga natin mag-create yan ng takot sa tao. Pero unless may market mover dyan na nag-aabang, patataasin yung price sa ikagugulat ng marami kasi bibiglang lilipad yan. Okay. Pero in the meantime, yun muna ang gusto kong gawin niya. Putasin yan. Then we'll place our short entries around this area. Okay. Bakit magtitipi tayo siguro dito or trail stop? Kasi sa angat yan, magbabounce yan for sure. Tapos sa kanya ibababa yan hanggang dito. Okay. So meron kayong meron kayong hold yan. Hold na lang. PCA na lang. Okay. Or kahit sa spot, trade muna. Trade the TP at high. Entries kayo pag nag-low ulit. Nag-pullback. Pullback na lang ang mangyayari dyan kasi yung market structure naman ng BTC or yung price movement niya, ayan, malinaw naman na nag-create na siya dito pa lang ng change of direction or character. Another change of character dito or boss. Yung tinatawag na break of structure. Bababa lang yan kasi kailangan niyang i-fill to dito sa ating area na to before siya mag-create ng new rally. Okay, para i-break tong structure na to. Magkaroon ng another break of structure. Tapos, hihinto dito okay, sa area na yan, sa 64K level, para naman mag-rest, of course, dito din sa area na to. I-mitigate kung ano man yung naiwanan. Okay, kailan mangyayari yun? Siguro, mga na yan, mga i-start siguro yan, mga April, May, July. Alam ko October malakas ang market during October. Okay, Oktoberfest. Yan. So maraming salamat sa pakikinig. Kung may nanonood man nito, hopefully meron kayo natulog. You can leave down your comments if meron kayong additional na info. I'm open to learning talaga. No? Kasi again, this is sole purpose of these videos are for my own lang journal. Tapos, kung merong manonood at magaling sa PA, pwede niyo po akong bigyan ng feedback, comment, kahit masama pa po yung mga saltaan niyo dyan. Okay lang, tatanggapin ko yan kasi it's for me. Okay? It will enhance my trading skills. No? Okay, maraming salamat and
Ang ganda ng umaga, ano tayo, nakahuli tayo. Okay, nakita natin na na-trade natin na maayos yung API. Again, maraming salamat and good morning. Ciao.